chat box ay ang name natin, tapos kung saan tayo galing. Ayan, hello po Ma'am Cristel. Okay. So, start ako ha. Ako si Lila. Dito ako nagtrabaho sa CDIC. Ako ay isang behavioral interventionist. Pero for today, ako ay ang inyong host at facilitator sa webinar na ito. So, ako ay taga Lipa City. So, ito lang ang itatype niyo po. Ang name niyo, tas kung saan po kayo galing or taga saan kayo. Sige nga po, pakitype nga po. Yan, Sir Adrian from Batangas City. Si Ma'am Mean from Lipa City. Rhea from Lipa City. Si Ma'am Camille, also from Lipa. Yan, si Ma'am Vefrance. Hello from Marawi. Wow, malapit lang pala, kapitbahay lang tayo. Okay, si Ma'am Cristel from Bawan. So, meron pala tayong mga kasama from neighboring places. Si Ma'am Debbie from Lipa City. Mirasol, si Ma'am Mirasol from Lipa City also. Ayan. Okay, thank you po sa pag-chat nyo. So, again, I will introduce myself a little more. Ako si Lila. Ayan. Ako si Lila, isa akong applied behavior analysis technician dito sa CDIC. Pero for today, I will be your host and um, I will be facilitating din sa mga questions nyo later on dito sa webinar na ito. So, yan, before tayo magsimula, I would like to introduce a very special guest with us today who will enlighten us sa ating mga questions, no? So, welcome po natin si Ma Mary Ann Magsino Panganiban. Yan. Can I have a little clap reactions? Yan. So, hello po, Ma'am Mean. Kamusta po? Hello, Miss Lila. Good Yes. morning sa inyong Good lahat. morning sa inyo. It's a good morning. So, si Ma'am Mary Ann po, so para sa ating mga parents, si Ma'am Mary Ann ang CDIC Program Managing Director. Siya rin ay isang occupational therapist by profession and a one of the few qualified behavior analysts dito sa Philippines. So she finished her studies in prominent schools, no, like the University of Santo Tomas. She finished her occupational therapy master's at the New York University, and followed by her qualified behavior analyst certification from the Penn State University. So si Ma'am Mean has over 25 years of experience, no? Ma'am Mean, parang 25 or parang 30 na yata years of More experience. than 30 years na More po. than 30. Yan. So, ang CDIC, ang kanyang baby, no, sa Lipa City. And CDIC has also been around, one of the first, no, pioneering centers dito sa Lipa City. It's been around for 25 years now. We just celebrated our anniversary last January. Okay. So, sige po. So, Ma'am, I will go through siguro, no, what we can expect from our little webinar and discussion for today. So, I would like to ask again participation from our parents to answer this question. Siguro, no, is a chat box. Okay. Use natin ang chat box. So, what brought you here today? Ito yung question natin. You can type lang po, one word. So here are options that you can use. Pwedeng communication, maybe. Concern sa behavior, communication. Baka concern nyo ang school readiness, no, ng inyong anak. Progress ba? Or baka may mga parents dito na hindi pa masyadong alam kung bakit din sila nandito. Parang na-curious lang sila. So can I have
can I have some comments here from our participants? Communication, ayan. School readiness. And si Ma'am Cristel, behavior, speech, and also school readiness. Yes. Mm-mm. Okay, to understand my kid better po. Okay, behavior. Okay, concerns for speech, no, usually, no, communications. Yan. Progress, meron ba ditong I don't know? Ah, okay, so thank you. Salamat sa inyong mga chats. Mas ano rin namin, mas nakikita namin ang reason din, ang motivation niyo sa pag-attend ng webinar na ito. So gusto ko lang mag-start, no, by giving a brief overview of what we might learn from this webinar. May mga nag-join pa tayo. Okay, so for today, ang main goal talaga ng webinar na ito ay masamahan tayo ni Ma'am Mean para mag-guide tayo sa ating mga concerns, mabigyan din tayo ng points of reflections. Siguro, changing perspectives ang gusto natin ma-achieve din sa webinar na ito. At syempre, matulungan kayo at mabigyan kayo ng direction. Kasi yun nga we've met a lot of parents also, and we know that itong mga concerns nyo are very much prevalent yan sa mga new parents. So very good, congratulations for joining din this webinar. First step din ito sa a clear path. Okay, so I just want to give a disclaimer din sa ating mga parents. Itong webinar na ito ay hindi online diagnosis po. No? Hindi kami magda-diagnose ng mga kids nyo. At hindi rin po ito promise, no, na kung ano-ano ang ipapromise namin progress sa inyong mga kids. At hindi rin po namin intent dito na i-compare, no, kasi every kid is different. So, disclaimer lang po para sa ating mga parents. Okay. So, parang nakita ko, no, nag-survey din kami before this webinar, and meron kaming napulot or nakulit na 3 major questions or concerns from parents. Ano-ano ba itong, before ko i-call si Ma'am Mean, gusto kong i-share sa inyo ang 3 major questions na galing sa aming mga parents. So, ang first ay, bakit ayaw niya? Bakit hindi muna ABC ang inuuna? At paano ba talaga i-track ang progress? How do we look at progress? So, ito ang 3 guiding questions natin sa webinar nito. So, yan, without further ado, can I call on si Ma'am Mean to give us more, enlighten us sa talk na ito. So, dun po muna tayo sa bakit ayaw niya. Ano po ba ang mga common questions ng mga parents, no, na napapansin niyo po? Salamat, Lila, sa pag-introduce sa akin. At salamat po sa mga parents po na nandito, mga tigalipa. Ako ay tubong Lipeño po rin. So, kaya po nagkaroon kami ng webinar na ito ay para po masagot namin ang mga pangangamba nyo, mga concerns nyo, at mga tanong nyo. So, it will be a safe place po. So, sa mga magtatanong na parents mamaya pagkatapos ng webinar na ito. So, doon po muna tayo sa tanong ni Mami at Daddy. Ito po ang mga tanong niyo. Delayed ba ang anak ko? Anong ginawa kong mali? At makakahabol pa kaya siya? So lahat po naman itong mga katanungan na ito ay valid po. So ito po rin ay mga tanong na nakukuha ko pag nag-i-screen ako ng mga bata.
So bago po nating sabihin delayed ba ang anak ko, mas maganda po sana yatang mag-umpisa tayo kung ano po ang nagagawa ng ating anak. Imbis po doon tayo magsimula sa mga ginagawa nilang mali. Doon po muna tayo sa ano ang ah, kaya niyang gawin. Doon po sa makakahabol pa kaya siya, ah, ah, sa- ah, lagi po namang may pag-asa ang bata. Hindi laging doon na lang siya mananatili kung nasaan siya. So, ano ang kaya niyang gawin? So, bigyan natin po ng example. Um, kung minsan sasabihin ng magulang, sa una, sasabihin niya po, ay, hindi po marunong umupo ang aking anak. Oh. Pero, kaya naman po niya magbasa. Hindi po marunong mag-toilet ang anak ko. Pero, kaya naman niya ituro kung anong gusto niya. Saan naman po siya nahihirapan? So, um, ah, imbis po na ito pong tanong na ito ay makakatulong sa aming mga profesional um, kung paano i-describe ng isang magulang kung saan siya nahihirapan. Later on po sa mga slides na papakita sa inyo, mapapaliwanag ko pa po siya ng mas mabuti. Yes. So, reframing po, reframing the question. Imbis na gusto ko yon, ano ang mali sa anak ko, imbis na yon, pwede natin i-focus kung ano yung mga mas objective at yung mga aspects na kaya talaga nating solusyonan. So, yun nga po, sabi ni Ma'am Mean, start tayo sa ano ang kaya niyang gawin. So, mga strengths po yan, no, Mamean? Yes. Tapos, Mhm. saan naman siya nahihirapan? So, mga weaknesses. So, very nice yun. Imbis na i-conclude agad natin, no, na may mali, tingnan natin siya na mas objective. So, yan. Salamat doon, Mamean. So, paano naman, Mamean, paano natin ito magagawa? Paano natin ah ano ang mga paraan, no, mga tips nyo para makuha natin identify natin ang strengths at weaknesses ng ating mga anak? Unang-una, kailangan po tayo magkaroon ng observation sa ating mga anak. Kayo po ang lagi pong kasama ng inyong anak. So, mas maganda pong ma-describe nyo ano ang itsura ng behavior ng anak nyo. So, minsan sa screening, kapag nagtatanong po ako sa magulang ano po ang concern nila, ang una po nilang sinasabi ay, pasaway po ang aking anak. So, pasaway. So, sasabihin ko sa magulang, paano po siya naging pasaway? Siya po ba ay hindi natingin sa inyo? Kapag nagsasalita ang mami sa anak? O siya po ba ay lalayo na lamang kapag simulang magsalita ang mami? O ano pa ba? Siya po ay hyperactive. Imbis na sabihin po hyperactive, sasabihin po ay, nako, 2 segundo lang po na upo ang aking anak. So, pag mag, meron po kayong gantong observation, mas maliwanag po na nasasabi sa mga profesional, mas matutulungan po namin ang inyong mga anak kung madi-describe po ng objective ang mga behavior ng inyong mga anak. So, imbis na po, judgment, no, or Mhm. imbis na i-label po muna, tama po ba? Observation po muna Yes. talaga ang unang step. Wag muna po tayong come up with judgment na mabilis po tayong mag-judge dun sa behavior ng ating mga anak. Oo, sige po, Ma'am Mean. So, um,
para lang mabigyan siguro no, ang ating mga parents na ng guide talaga sa mga steps para sa mas mabuting observation. Ano po ba ang mga questions no na pwede nating tanungin bago tayo mag-conclude, no? So ano ba yung mga uh, questions that we should rule out no, or answer muna? So, bago natin sabihing ayaw, alamin po muna natin kung ano ang sinusubukang iparating ng bata, lalo na't hindi pa po siya nakakapagsalita. So, madalas natin pong marinig, ayaw makinig ng aking anak. Before saying that, pwede nating tanungin, siya po ba ay gutom? Siya po ba ay pagod? Antok po ba siya? May masakit po ba? So, tuwing hapon po ba ay siya ay inaantok kaya hindi po kaya ayaw po niyang gumawa, hindi po siya mag-cooperate. Ito po yung mga katanungan na makakatulong po sa professional. Okay? Oo nga po, ma'am. Kahit tayo naman siguro pag gutom, um, hindi talaga tayo makakapag-follow ng makakapag-comply siguro sa mga activities, ganyan. So, siguro best nga po talaga, ma-rule out muna itong mga um, factors na ito na baka nag-a-affect po talaga sa behavior. So, maganda po itong nilagay niyo sa PowerPoint niyo. Before we say ayaw, i-assess muna natin, no? So, antok ba? May discomfort ba? Tapos, meron po kayong na-mention kanina, mamaya, na um, so ang mga bata, iba-iba kasi ang mga way talaga ng pag-communicate nila. Um, Yes. ano yung mga uh, parang ways na we should look out for or our parents should look out for para mas makakonect sa kanilang mga anak? Okay, I like that word connection, Miss Lila. Kasi 'di ba, ang mga babies, ang unang way nila to communicate is through crying. 'Di ba? Ang mga nanay alam nila i-distinguish yung cry ng baby kung siya ay basa ang lampin, kung siya ay nagugutom, kung siya ay nakaka-experience ng discomfort. So ganin po din, ang una po naming tinitingnan sa bata ay paano ang ways niya makakonect sa magulang. Pwede po sa isang batang hindi pa nakakapagsalita ay gumamit po siya ng gestures through pointing, through eye gaze. Pwede rin po sa body language. Kung sa mga bata pong nakakapagsalita naman po ng mga one words o nakakapagsabi na po ba siya ng gusto niya na ng tubig, sasabihin niya tubig. O, sasabihin niya ayaw pag ayaw niya po. So may mga bata naman na nakakapagsalita pa ng phrases. And meron po rin mga batang kino-combine po ang gestures, ang mga word utterances through salita at ah, at yon pointing to pictures, ganun po. So, So, meron din naman, communication is not yes. limited to words. Pwede rin po Yes po. gestures. Doon po kami nagsisimula. Yun po ang una namin tinitingnan. Opo. Yan. So, gustong-gusto ko yung na yun, yung line na yun, communication is not limited to words. So, parang mas, mas call to sa ating mga parents, no? Call to action na observation talaga ang unang-unang kailangan nating siguro ma-master na skill. At I'm sure na yan sa ating mga parents, um, I'm sure very good na kayo observe kasi nga dun sa chat niyo kanina, andito kayo sa webinar dahil meron kayong na-observe sa communication, no, sa readiness or lack of readiness ng inyong anak, possibly. Ayan, so gusto ko po yun. Ano naman po, ma'am, question, no? So, kailangan talaga natin mag-observe. Pero minsan, um, mahirap
mahirap gawing systematic yung pag-observe natin. Meron po ba kayong mga tips siguro na pwede nating pabaon no, sa ating mga parents kung paano ba yung better way of observing? Yan. Sige, ang palagay ko, Lila, magandang tanong yan. Ang una po, 'di ba, lalo na sa kanyang-kanyang tahanan, ang mga magulang po, lalo na ang mga mothers, very busy po sila, ang dami nilang ginagawa. Pero kailangan po mag-pause muna tayo, 'di ba? Mag-pause tayo, mag-observe. So nabanggit ko kanina po na imbis na mag-jump po tayo sa conclusion na ay napakapasaway ng aking anak, mahirap siya pasunurin, medyo kung minsan pa nga nasasabing lazy, ayaw niyang gumawa. So, bago po tayo mag-judge, kailangan po natin gamitin yung observation natin every day. At ang aking suggestion po ay isulat nyo sa notebook para hindi nyo makalimutan. Mas maganda po kasing nagti-take down kayo ng notes para pag may nagtanong sa inyong doktor o professional, maalala nyo. Ayan po. So, ang ganda nitong ano natin, itong pause na Mm. diniscuss ni Ma'am Mean. So, ask, no? Pause muna ang judgment. Mag-ask ng questions. Ano ba ang, what happened before the behavior? So, bakit umiiyak ang bata? Ano ang nabago siguro? Baka may nabago sa routine. Pwede ba yun, Ma'am Mean, na minsan umiiyak ang bata kasi merong nagawa o hindi nagawa sa routine niya or may nabago. So gusto natin i-ask ano ang nangyari before nung behavior na yun. Oo, maganda to. So understand then what your child may be communicating. Ma'am Mean, paano po ba nating siguro ah paano natin mas mapipinpoint, no? Kung ano yung kino-communicate ng mga kids natin. So, meron po ba kayong parang guide na um, para mag-guide ang mga parents natin sa siguro basic functions no of behavior? Meron po Okay, bang so ganun sa practice? oo, Mm-mm. sa behavior po kasi, dapat unawain natin kung ano ang functions ng behavior. So, apat po yun. So, um, E, sit actually yun eh. Sit. Pero pwede ring eats. Si E, for escape. Umaalis siya dun sa sitwasyon na yon dahil mahirap ang pinapagawa ni Mami. Halimbawa, pinagsusulat siya sa upuan. Hindi naman po niya kaya pong magsulat. Kaya umaalis siya sa sitwasyon na yon. Okay? A. A is for attention. Yan. A is for attention. Kunwari, ang anak niya po ay panay ang scream. Nag-i-scream siya habang kayo ay nakikipag-usap sa inyong neighbor. So, kasi gusto niya ang atensyon ng inyong anak ay nasa kanya lamang. Kaya siya gumagawa ng paraan para makuha yung atensyon nyo. Okay, so T. Ano yung T? Tangible. Tangible po. May gusto pong kuhanin yung anak nyo. Um, Umiiyak siya kasi gusto niya po ng cellphone. Okay, so yun po ang tangible. Para makuha niya yung cellphone na gustong-gusto niya, kailangan iiyak po siya ng malakas. Okay? Ang S po, ang ibig sabihin ay sensory. Sensory. Actually, ang sensory po ay mga bagay na ginagawa ng anak ninyo to feel a sensory need. For example po, kailangan niya po mag-rock ng body niya kasi yun po ang nakakapagpakalma sa kanya.
Minsan, kailangan niyang mag-hold on to object kasi nakakapagpakalma rin po siya. Lagi siyang dapat may hawak na maliliit na bagay. Ah, Pwede rin pong may very common po ang auditory hypersensitivity. Di ba? Pag maingay yung lugar na napuntahan nyo, katulad ng mall, magtatakip po siya ng ears niya. So, yun po ang mga description ng mga functions of the behavior. So, ano nga po ulit? E for escape, A for attention, T for tangible, and S for Yes. sensory. Madali lang pong tandaan. Okay. Okay? Salamat po, Ma'am Mean. So, ang next talaga dito sa POS na framework natin ay isi-specify po natin kailangan natin ma-describe. Ano pong ibig sabihin ng specify, Ma'am Mean? Bakit kailangan i-describe yung behavior? Bakit hindi, especially pag nag-consult na kayo ang ating mga parents, darating yung point na may consultation sila sa DevPedia, bakit po kailangan na madi-describe nila ang behavior ng kanilang anak? At ano bang ibig sabihin ng describe? Okay. So, magandang tanong na naman yan, Miss Lila, ano? So, describe the behavior. So, maganda pong mapaliwanag ng mabuti ano ang mga ah, concern nyo sa behavior ng anak nyo. For example, may nagsabi pong magulang na behavior muna ang kanyang concern instead of language. Ano po ang nakikita natin sa behavior ng anak nyo? Hindi siya tumitingin. Describe. Ini-describe what the behavior looks like. Yon. Parang pag pumikit po ako, makikita ko sa description nyo, ay ito ang batang ito, ganito ang itsura ng behavior niya. Bakit po mahalaga yon? Kasi magaguide po, magagabayan po ang mga profesional, lalo na ang interventionist, ano ang una niyang ipaprioritize. Sa dami po nating concerns, dapat po kasi pag mag-manage ng behavior, kailangan po may prioritization muna. So, ang unang-una ay yung joint attention, yung pagtingin. Siya ba ay natingin pag kinakausap? Siya po ay natingin sa bibig. Siya ba ay nakikinig? Ganun po. Pero i-describe po natin later on. Hihimayin pa po natin yan later on. So, yan po. So, siguro mamaya, para mapa-sharpen pa ang observation skills ng parents natin, kunwari, pag sinabi ko po bang nagtantrum po ang anak ko, ganyan. Sapat na po ba yung description na yon para sa inyo? Nagtantrum siya. Oo. Para sa akin, Miss Lila, medyo abstract kasi ang tantrum. Maraming forms of tantruming kasi, di ba? Ang tatanong ko sa magulang, paano po magtantrum ang inyong anak? Siya po ay naglulupasay? Meron po ba siyang unconsolable crying na hindi huminto? Ganon. Matagal umiyak, mahirap patahanin. Siya po ba ay nananakit ng iba? Halimbawa, nangungurit o nag-headbutt pa siya, ipananakit sa kanyang sarili katulad ng headbutting. So, maganda talaga ma-specify kung ano ang mga behavior para yung problem behaviors na yun po ang i-reduce natin. Yan po. So, yun po pala ang ibig sabihin ng objective. Yung Yes. parang nadi-describe talaga kahit Ah, nakapikit po kayo, alam niyo po kung ano yung behavior na yun. So, ang ah, next naman po dito sa pause framework nyo ay explore. Yan, explore. So, kailan po, siguro i-discuss po siguro natin mamaya. ah. Oo, mag-ano na lang po muna tayo. If you would like to take a screenshot of this framework, you may.
Pero meron po tayong dinistribute na parang worksheets or workbook sa ating mga parents na free po, free when you join this webinar para magamit nyo rin itong framework sa sa bahay. So ask ko naman po ang ang mga parents, no? Using yung POS na framework na diniscuss ni Ma'am Nean, meron ba kayong gustong i-observe differently sa inyong routine sa bahay with your kids? So if there's, I need you again po sa chat box natin. So sa mga parents po, is there one situation you want to observe differently using this POS framework? Pwede niyo pong i-chat itong one word lang, mealtime ba? Getting dressed, play, leaving home, school activity, or baka may iba pa. Sige po, I will give you some time. Ayan, mealtime. Oh, what about po yung ibang parents? Meron ba kayong routine na gustong ah, paggamitan ng pause framework natin? Mealtime din. Parang puro mealtime ah. Pag po mag-change ng destination or location na pupuntahan, mamean. So, transitions po, bali ito, ano? Yes. Transitions from one location to another. Playtime naman po ang sinabi ng isang parent natin. School activity, doing homework. Ayan. Meron pang hahabol. School activities din. So, very varied na nakakatuwa. Yan, school activity din po. So magagamit po talaga itong mamayaan, itong pause framework natin. So pwede niyo po ba siguro, let's pick one or two comments from our parents here. Try po natin siguro i-apply, no? So, yung Yes. isang parent po natin today ay meal time ang gusto niyang mas i-observe. O, So, sige. kunwari, sige po. I-apply ba natin ang pause? Sige, we can try to apply pause po. O, So, sige. kunwari, let's give a situation po, no? Sige po, So, mamaya. ito po ang i-share ko, naging actual situation po ito sa aming practice dito sa CDIC. So, mealtime po, laging ano yan, concern ng parents. So, sa P, pause. Label, magle-label na ba agad ang magulang? Ayaw niyo po kumain. Picky, ano ba? Namimili po siya ng kanyang kinakain. O, lagi po siyang umaalis. Yan, umaalis siya sa hapagkainan. So, ano po nangyari? What happened before? Bakit ganun po ang behavior ng bata? So, tinanong ko po yung magulang, ano po ba ang ginawa nyo para makakain yung anak nyo? Kasi po nagtatalo po kaming mag-asawa sa harap ng bata kung anong papakain. So, yung pagtatalo na yon na parang malakas ang boses, nagtatalo sila, meron pong effect din yun po sa bata. Kaya umaalis po yung bata sa hapagkainan. Ano pa po, yung maraming words na hindi naman kailangang marinig ng bata. Sa isang session, marami na po nasabi yung magulang sa bata na actually hindi niya naiintindihan kung anong sinasabi ng magulang. Halimbawa, kumain ka nito para lumakas ka, o kumain ka nito kasi hindi ka lalaki, so maraming mga unnecessary remarks na nakakapagbigay ng ang terminology namin doon ay aversion. Parang Mm. Parang ano ba? pressure po, ano? Pressure, yes. 'Di ba? Kung ikaw ay nasa nasa pagkainan tapos 'yun ang maririnig mo, nai-stress din yung bata, 'di ba? Mm. So
Halimbawa, understand the behavior. Bakit umaalis na lang ang bata, hindi na lang siya kakain? Kasi may ganun nga ang sitwasyon. What happened before? Laging naririnig niya ang pagtatalo ng magulang niya. So try to describe the behavior, gather your observations. So ano po ba? Ah, Pwedeng dito, yung magulang, para kumain lang yung anak, may force feeding. Ano po yung force feeding? Talang pinipilit niya kumain yung bata. Kasi ano siya, natatakot na mayat or hindi ma-meet yung mga calories ah, para sa kanyang energy and requirement sa nutrition. So, ayun. So, yung force feeding, another ano po yun, stress factor din sa bata na pinipilit mo kumain. Yung pala, may sensory issues din yung kanyang bibig. Ayaw niya yung malamig na kutsara papasok sa bibig niya. Ayun po. So, ano po yung prioritization? Ayan. Kailangan i-prioritize. Ano po muna ang una? So, kailangan i-prioritize muna yung behavior na magulang bago tuwing kakain sila para hindi No. ma-stress yung bata. So, yung explore, pwede po kayo mag-seek ng professional para po kayo gabayan sa necessary steps para ma-achieve na makakain ng bata ng tama. Yan. Yun po. Yan, maraming salamat po, Ma'am. And maybe we can do po one more from the comments. Ito actually, ito yung mahaba, no? Pag nag-change ng destination or location na pupuntahan. So, ano Ano po po ba? yung pupuntahan kaya? May I know po kung ano yung pupuntahan. Pwede bang dentist o bagong lugar o mall para mabigyan ko kayo ng tamang example? Mm-mm. So siguro mamaya let's see sige po, let's give an example of ayan. So every Sunday daw, Hmm. uh, different mall or restaurant po or different environment na hindi pa daw po napupuntahan ng bata Okay. before. Yan. So, pause muna tayo. Dapat alamin natin kung bakit ah, na-stress ang bata bago siya pumunta sa bagong lugar. So, maari pong totally new experience sa kanya. Hindi pa niya na-experience pumunta ng mall. Ah, Tapos, di ba po sa mall, maraming malakas ang sounds. Malawak ang space, iba't ibang tao, maraming tao. Di ba po? So, understand what your child may be communicating. Ano po ba ang nagiging behavior ng anak nyo pag nasa bagong lugar siya? I'm sure naglulupasay siya, malakas ang kanyang iyak, yung talagang unconsolable crying. Specify, describe the behavior. For how long po naglulupasay ang anak nyo? Saan? Saan lugar sa mall siya biglang umiyak, nag-engage in severe problem behaviors? Gather your observations. How long? Gaano Ah, po siya tagal umiiyak, pwede rin po Oo, ano. pwede. Sino ang kasama? Pwede rin. Mm-mm. Yon. Kasi, oo nga, parang mamaya na ano ko rin sa personal practice pag parang doble-doble din yun sa mga bata kung bagong environment yung pupuntahan nila, tapos iba pa yung kasama nila. So parang walang sense of comfort or familiarity na I think no mamaya very important din yun sa mga kids, Oh. ang familiarity din. So itong explore your options, may gabay po ang professional tungkol dito sa adaptation to new places. Ay ahanda po ang inyong mga anak. Treatment na po yun, pero I'll just give a gist. Bago po kasi namin isabak ang bata sa bagong lugar, meron kaming tinatawag na desensitization.
through behavior skills training. Step-by-step procedure po yon. Ano po na muna ang unang gagawin? Hindi muna po namin siya papupuntahin sa lugar na yon. Papakita muna po namin sa video ano ang itsura ng mall. Ayun, ganon. Tapos isa sa unti-unti pa lang, hindi mo agad siya ipapasok sa mall. Dadaan lang muna kayo ng mall. Sa labas muna po. Tapos Mm. sa lobby Start lang for, po, unti-unti talaga oo, ang pag-ano. unti-unti. Kasi pag isabak mo agad siya, ganun po lagi. May, makikita kayong behavior na severe. So, ayun po. So, Yes. gabay po ang aming maitutulong sa inyo kapag kayo ay lumapit sa amin. Yun po. So sige po, pause muna tayo dun sa questions at yan, super helpful daw po, Ma'am Mean. Thank you so much. So yan, ang main takeaway natin no, sa part 1 ng ating webinar is to get curious. Observe before you conclude. Yan. So Ma'am Mean, kunwari ang ating mga parents no ay nakapag-observe na, nakapag-gather na sila ng kanilang data at observation sa bahay, pero ano pa rin, parang need pa rin talaga nila ng support. Ano po ang next step para sa ating mga ano ang sunod na hakbang para sa ating mga parents? Ang sunod na hakbang po ay ang mag-seek ng professional help. So, yun po, marami kayong makikita sa Facebook o sa social media na mga suggestions, pero hindi po ito equivalent sa talagang tamang taong tutulong sa inyo. Kasi yung professional po talaga ang makakatulong sa inyo dahil yung professional po ay well-trained po sa assessment and intervention. Matagal po nila pinag-aralan ito. Ayan po. Yes. Opo. Oo, another question no, Ma'am Mean. So, oo, very important 'yan at minsan din ang professional ang para bang nakakita ng situation from a bigger perspective. So Mhm. mahirap talaga pag andun kayo sa situation, mahirap din mag-decide. Kaya dito rin papasok ang ating mga professionals. Pero may isa po akong tanong, Ma'am Mean. So Yes, alam naman Lita. po natin, alam din I'm sure ng mga parents natin ngayon kung gaano po kahirap makapag-book sa ating DevPedia. Mahaba po ang waitlist at minsan po ay I'm sure alam to ng mga parents na umaabot ng hanggang 6 months to siguro mga 2 years ang DevPedia waitlist. Ang question ko po ay, habang po naghihintay sa waitlist para sa DevPedia appointment, meron po ba tayong magagawa habang naghihintay para mas maging productive ang waiting? Hindi lang po nag-wait na wala pong nangyayari. May magagawa po ba tayo? Definitely, Miss Lila, meron po tayong magagawa. Ah, unfortunate nga po yung sitwasyon na yon na kahit po saan kayong pumunta ng clinic, talaga pong mahaba ang pila. So, dahil po, kokonti lang po ang mga DevPedia sa buong bansa. Mga 100 lang po sila. Pero, may pwede po tayong simulan habang naghihintay. So, maganda po maging proactive na ang mga magulang. Dahil po, golden window of opportunity po ang first 5 years of life. Mas maganda sa amin pong experience dito sa CDIC kapag ang bata ay na-detect early at nabigyan po siya ng tamang early intervention at tama pong evidence-based po ang mga ginagamit na strategies using science, mas maganda po talaga ang outcome. Kung ano po kasi ang ginagawa sa period na ito, ay may long-term effect po ito sa bata. Mas magiging successful po siya sa academic, may success po sa mga academics. Kasi maganda po yung naging pundasyon niya.
Di ba po, pag nagtayo tayo ng bahay, hindi naman po agad bubong ang ating itatayo. So maganda po yung magkaroon ng matibay na pundasyon ang inyong mga anak para um, magkaroon siya ng yung ano, yung progress. Pag maganda ka po ang pundasyon ng bata, yung progress tuloy-tuloy na. Maganda po yun. So, for 25 years po, na-experience po ito ng CDIC. At maganda po ang outcome po talaga pag na-detect early at na-intervene early. Pero dahil mahaba ang pila, meron po kaming solusyon dyan. So, yan, actually excited na rin po ako sa i-share ito sa mga parents natin. So, just to clarify, hindi po natin kailangang um, parang pag nasa waitlist tayo ng DevPedia, meron at meron tayong magagawa. So, sige po, Ma'am Mean, ano na po, i-discuss nyo na po kung ano po ba ang prepare ng CDIC para po sa mga, specifically sa mga waitlisted parents po natin. Okay, so ito po ang ISPE namin. Ang ibig sabihin po ng ISPE ay Initial Screening Placement Evaluation. Ito po ay hindi mabibigyan po ng diagnosis ang bata. Ano po ang magagawa? Magkakaroon po tayo ng initial screening. Ang gagawa po nito ay mga trained and experienced professionals na matagal na po silang nag-work sa CDIC. At mag-undergo po ang bata ng initial screening. Ang purpose po ng initial screening ay para malaman kung saan po dapat na program ang bata. Siya po ba ay kailangan one-on-one muna, one-on-one session, or pwede na po siya dun sa aming programs na katulad ng early intervention, early childhood, and middle childhood program. So, ang bawat bata pong nai-screen namin ay magkakaroon ng individualized intervention plan. So, yun po ang aming parang ido-document para malaman nyo po saan po delay ang bata. Ano po ang mga strengths niya? Ano po ang kailangang gawin o tahakin para, di ba usually delayed ng bata. Paano makaangat pa siya, mahabol niya ang tamang milestones. So tama naman po na bakit maghihintay ang bata sa DepEdia kung meron naman pong magagawa na as soon as time possible kasi 'di ba ang na-mention ko po sa inyo may golden opportunity po na ma-optimize ang kanyang kakayahan habang bata pa siya because yung kanyang brain ay parang sponge pa. Marami po talagang matututunan ang bata sa period na ito. Ang brain ng bata ay nagpa-function katulad ng isang adult din po. So, mas magandang ma masimula na po as early as possible. Ayun po. So, So, yan. clarify po, ang Oh, ISPE nga po natin ay ng CDIC ay hindi po ito kunwari replacement no ng developmental pediatrician consultation kasi mahalaga po talaga ang developmental pediatrician consultation. Ito pong ISPE nga ay ginawa para meron tayong assessment, preliminary assessment no habang naghihintay ang mga parents. Ayan. so So, gusto ko lang, pakibalik mo, Lila, yes. sa previous slide. So, ang kakaiban po ng ISPE at evaluation ng DepEd, ang ISPE po ay screening. Hindi po kami nag-diagnose pero nagbibigay kami po ng impression. Gumagamit rin po kami ng screening tools. Ang
DevPedia po, gumagamit sila ng standardized tool katulad ng Griffiths. At yun ay talagang pinag-aralan nila paano gamitin. So, pag na-complete po ng, ng family ang DISPE, pwede na po siyang mag-enroll sa intervention program ng CDIC. Pero sila po ang ipaprioritize namin sa DevPedia consultation within 5 to 6 months. Hindi po kayo maghihintay ng 1 taon o 2 taon. Within 1 semester, 5 to 6 months, kayo po ang i-accommodate ng DevPedia namin. Yan. So Yan. ano So, po? Ayan, go ahead. pwede niyo po i-scan itong QR code natin para po sa initial screening and placement evaluation po natin. Sige po, Ma'am Mean. Okay, so ano po ang benefits ng ISPE? So, nabanggit ko po kanina na personalized po ang pagmamatch kung saang tamang program siya, ang inyong anak. So, titingnan rin po natin ano ang mga strengths ng inyong anak. Ano rin ang mga weaknesses niya na kailangang i-improve. So, malalaman po natin kung siya po ay pang EIP 1, which is the beginner, or EIP 2, which is the intermediate program. Ang ECP po namin, Early Childhood Program, may beginner rin po at may intermediate program. And then may middle childhood program po kami na ila-launch namin later. So ang intervention plans po namin ay akma kung ano ang individual needs ng inyong anak. So, i-empower namin ang progress ng inyong anak through the intervention plan na dinesign namin specifically for your child. At pag nag-enroll ang inyong anak, kasama rin po kayo sa enrollment. Ibig sabihin, family-centered po ang support namin, hindi lang po sa bata. Gusto namin mag-grow din po ang magulang. Sasabay din po ang magulang sa intervention kasi bibigyan namin kayo ng tamang suporta na kailangan nyo para pagtapos na po kayo sa CDIC, magagamit nyo po ang mga natutunan nyo po dito sa aming center. So ano po ang kasama sa ISPE? Makaka-receive po kayo ng screening report, makaka-receive po kayo ng program recommendation letter. After kasi po ng ISPE, yung screening at nag-decide kayong gusto nyo pong tumuloy, i-evaluate na po kayo ng teachers namin from EIP, ECP. So makaka-receive rin po kayo ng copy ng evaluation report. At lastly, magkakaroon po tayo ng collaborative discussion between those who did the screening, evaluation, at kayo po. Para kung may tanong po kayo, masasagot namin ang inyong mga tanong. Ayun po. Sige po. So, yung just a recap po nung ano natin. While we wait for DevPedia consultation, meron na pong pathway din para mas mapabilis ang route na para makakuha agad tayo ng intervention. Kasi nga po, ang tulad ng sabi ni Ma'am Mean, ang determining factors po Ma'am Mean, ng better progress sa isang bata ay early detection. Tapos, ano nga po yung isa Ma'am Mean? Early intervention. Yan. Yes. Okay. So, sige po. Actually, balikan lang po natin yung sinabi niyo po kanina. Gusto ko po yung sinabi niyo na um, deeper insight to. Pag nagtatayo ka ng bahay, hindi po kayo nagsisimula sa bubong. So, very true po yon. At this is also something na we want to impart siguro sa mga parents. So, punta tayo dun sa second question no, na or sa part 2 ng ating webinar ngayon. So, bakit hindi muna ABCs ang tinuturo no, ng ating or pinaprioritize um, sa ating mga kids?
So, Ma'am Mean, if hindi po muna itong academics, formal academics, no, ABC, 1, 2, 3, um, ano po ba ang question na dapat nating tinatanong? Saan po ba tayo dapat magsimula? Ano ba yung mga relevant questions that we should ask bago tayo mag-demand ng ganitong goal, no, ng formal academics? Yes, napakamahalaga ng tanong mo, Miss Lila. Kasi bago kasi matuto ang bata ng mga academics, may ano pa, may mga prerequisite skills na tawag. So, minsan, di ba sabik tayo na ay matuto agad ang alphabet, numbers, literacy agad. Pero ang mahalaga po ay tanungin natin, handa na po ba siya matuto? Although napakahalaga na academics, but kung yung mga steps before learning the academics, ma-address po muna, mas gaganda ang kanyang chance na matuto, maging self-regulated independent learner. So ano po ba yung mga behavior na kailangang makita muna bago matuto ang pagbabasa, pagbabasa at pagsusulat? Kasi excited po tayo lagi na matuto agad ang alphabet, di ba po? So, ito po ang napaka-importanting mga foundations. Ang communication, ang bata po ba ay nakakabasa nga, pero hindi siya marunong mag-express ng needs niya or ask for help. Nagpa-participate po siya sa Actually, walang participation. Pero pag sinama mo na ang bata po sa ibang bata, kapwa bata, ayaw niya, gusto niya solo lang siya. Gusto niya lang ang kasama si mami at si daddy. So, siya po ba ay handa na sa malaking malaki na big pa, malaking group, katulad ng, di ba ang dito sa Lipa, ang alam ko, ang pinaka minimum number of students ay 10 or 15. 15 yata eh. So handa ba siya mag-join ng 15 nakaklase? Routines. Siya po ba ay, kunwari, alam niya ang ABC? Siya po ba ay marunong sumunod sa routines? Mga simpleng instructions. Halimbawa, alika, upo ka, tayo ka. Kaya niya po bang sumunod doon na hindi siya tinutulungan? Kailangan pang hilahin para umupo? Ito po ang napaka-importante din, yung regulation. Ah, yung hindi po ba siya pwedeng iwanan sa classroom? Siya iiyak ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. So, pagka ganun, kailangan pa po niyang help ng bata. Self-help, tayo pong mga magulang talagang na mahal natin ang anak natin, di ba? Gusto nating gawin lahat para sa anak, para maramdaman na ang ating pagmamahal. Pero nakakatulong po ba na tayo ang nagpo-provide lahat para sa anak natin? Halimbawa, sinusubuan pa kahit 4 years old or 5 years old. Toilet train na po, wala na po bang diaper? Hindi pa na-address yung toileting bago pumasok. Um, o pwede rin yung late na natutulog, hindi enough ang sleep. Part din po yan ng self-help. Tapos, learning with others. Siya po ba ay, halimbawa po, magaling siya maglaro ng Lego. Pero, hindi naman po siya marunong mag-share na ino-hoard niya lahat ng laruan. Nagagalit siya kapag may kumukuha ng laruan. So ito po yung mga foundations na kailangang i-address muna ng bata bago ipasok sa eskwelahan na maraming kaklase. Kaya po ang EIP namin at ECP, ang ratio po ay maliit lang, 1:4. Kasi para ma-address po yung kung ano ang kailangan ng 4 na bata. Yun po. Hindi po pala agad um,
yun nga po, hindi po dapat siguro concern agad kung marunong na magbasa ang bata. Dapat po pala ma-achieve, siguro more or less ma-achieve Oo. mo ng mga foundational skills na yun. Oo. Yung Tama. ano, So parang, oh, self-regulated, oh, independent learner. Yun ang opo. magandang ma-achieve. Na-realize ko nga rin po na, oo nga po, marunong nga po magbasa, pero hindi naman po marunong mag-communicate kung napupupo na, or nawiwiwi na, or nagugutom. So, marunong nga sila magbasa, pero ah, hindi naman sila marunong mag-share ng toys sa ibang bata. So, oo nga po pala, ito'y mga very important foundational skills. So, mamayang question naman po, lagi ko po itong nakikita rin sa internet na ano po ba ang importance din ng play, sa mga, especially sa mga kids, sa mga younger age bracket, mga kids 1 to 4 years old, bakit po mahalaga ang play sa kanila? Alam mo ba, Miss Lila, ang play ang occupation ng bata. Yan ang, di ba? Tayong mga adult, work ang ating occupation, pagiging teacher, pagiging therapist. Sa kanila, ang occupation nila ay maglaro, di ba? So, di ba, nakalimutan na nga ng mga bata ngayon maglaro kasi most of them are using screen. Kaya, sa simpleng laro katulad nito, ng puzzle, simpleng puzzle, ang dami ng skills na matuturo sa bata. Like imitation, waiting, turn taking, maghihintay, ikaw muna, tapos ako, ikaw muna. Pagre-request, mag-a-ask kung anong gusto niyang toy. At mahalaga talaga po ang gumalaw ang bata, hindi lang nasa isang lugar kasi maraming bata po ngayon na obese na dahil gusto niya nasa isang lugar lang siya dahil nag-i-screen time. Okay? Ano po yung shared attention? Ito po ay yung, di ba na-mention ko po yung joint attention kanina. So, kayo pa, pag nakikipaglaro ka ba sa anak mo, siya po ay natingin sa inyong nilalaro? Are you on the same page? Alam niya, nagre-respond ba siya sa cues nyo? O ang attention niya ay kung saan-saan, madali siyang madistract. Okay, so problem solving is part po ng thinking skills. So, dito po nagsisimula ang pagtuturo ng critical thinking skill sa bata. Kaya sabihin natin, ay, boring naman ang puzzle. Pero ang dami po kasing natuturo ang simpleng laruan na katulad nito. At sa palagi ko po, ang best toy talaga ay kayong mga magulang. Lalo na po ang inyong time sa inyong mga anak. Kahit po 30 minutes a day or 1 hour a day na nakikipaglaro kayo sa kanila, maraming pong kayong ma-observe na improvement. Marami kayong ma-observe na progress. Kung yung play na yon na ginagawa nyo araw-araw, ay done consistently sa tamang oras, ay makakakita na po kayo ng progress unti-unti. Mhm. So kaya po pala play talaga ang occupation ng isang Yes. bata. Bago pa man academics, bago pa play po ay very important na foundational skill sa mga bata. Tsaka ini-invite din no nito Ma'am Mean ang mga parents na maging creative din po sa kanilang mga play sessions with their kids. Oo. Uh, it really encourages us to be more creative. And when I Mm-mm. say creative po, syempre, alam naman po natin may technology ngayon, may gadgets ngayon, so minsan nagiging default ito na play. Pero balik po tayo dun sa traditional na or balik po tayo dun sa mga toys, mga physical toys na pwedeng hawakan talaga ng mga kids. Marami daw kung matututunan din ang mga kids natin in terms of ito nga, foundational skills na need for formal schooling. So, Ma'am Mean,
can you give us naman po siguro a sneak peek at what the early intervention program and the early childhood program is like sa ating center? Yes. Thank you, Lila. So, in-establish po ng CDIC ang early intervention program namin noong 2002 pa. So, ito pong early intervention program namin ay araw-araw. 2 hours, 2 hours a day. Ang ratio po ay 1:4, may isang teacher. Tapos, ino-cover na po niya itong 5 developmental areas. Ang cognitive area, yung thinking skills, na-mention ko po yung problem solving, yan. Hindi naman agad, alphabet and numbers. Ano yun? Problem solving sa kanyang nilalaro, di ba? Social area. Paano po ba siya makasalimuha sa kanyang peers? Di ba? Sa una, yung mga bata, isolated pa sila, ayaw nila makasalamuha. Pero kung natitrain ang bata sa mga ways like turn taking, playing ang tama, hindi lang sinusubo ang laruan, doon po natin makikita ang social area. Ano po naman ang adaptive area? Yun po yung self-care, tinuturuan pong mag-follow ng routines ang bata in terms of, halimbawa, pagdating niya, tuturuan siya maghubad ng sapatos niya, mag-wear siya ng tsinelas, ilalagay niya yung grooming kit niya sa lalagyan, tuturuan siyang kumain mag-isa, maghugas ng kamay, tuturuan din mag-toilet. So, ang dami na pong areas na mako-cover po yon sa araw-araw. Tapos yung fine motor, hindi naman agad po pagsusulat, di ba? So, paano pong maglaro ng tama using maliliit na muscles ng kanyang kamay? Usually, halimbawa po, tinatapon ng bata ang laruan. O, tuturuan siya o paano ba ang paglagay ng laruan sa lalagyan ng tama? Hindi yung patapon lagi. Dahan-dahan. Yan. Bago po kasi magsulat, may prerequisite skills din po tayo. Hindi naman agad pagsusulat. Tamang strength ba? Matibay po ba ang kanyang muscles sa shoulders? Matibay po ba ang strength niya sa hands para makasulat? O, yan. Tumitingin po ba siya sa kanyang ginagawa? Minsan, kung saan-saan tumitingin. O, kailangan ma-establish po yung paggamit ng mata at paggamit ng fine motor skills para makadevelop siya ng tamang prerequisites o paghahanda sa pagsusulat. O gross motor, marami po nga ang batang hindi na nagalaw. Kaya maraming bata po na hindi pa alam mag-initiate o mag-execute ng tamang motor movement. Minsan kasi laging patakbo, walang direksyon. So meron kaming gym po dito sa CDIC na tuturuan sila ng tamang pag-akyat, paano lumakad ng tama, paano mag-execute ng pag-throw ng ball, yan. In a sequential manner. So yan po ang mga examples po ng activities sa early intervention program. Dahil po ang frequency and duration, napatunayan na malaki ang impact sa development ng bata, sa progress ng bata. Kailangan may consistency, kailangan may tamang frequency, which is every day, and duration na angkop lang sa kakayahan ng bata. So, Ma'am Mean, pag sinasabi niyo pong frequency ng dapat consistent ang frequency ng intervention. Dito po ba, siguro para rin sa knowledge ng ating mga parents, sa early intervention po ba, ito ay ginagawa na everyday or tuwing kailan po ito sa week na ginagawa? Ano po ito? Monday to Friday. So, So, everyday po. everyday yan. Kasi di ba ang traditional therapy, 2 times a week lang.
Diba? 2 times. 2 hours lang yun a, a day. Itong early intervention, araw-araw yun. Ah, for 2 hours. So may 10 oras ka na. Diba? So, 2 hours so, versus 10 hours. Okay? Mm. so mabibuild din po talaga ang routines ng ating mga Yes. kids sa early Importante po talaga ang environment and routine. Early Childhood Program. Ito po ay para sa mga batang 5 to 8 years old. 5 So, to 8. hindi pa po sila handa sa natural setting, which is the school setting, dahil may kailangan pa pong i-work out na behavior. So, ano po kino-cover ng Early Childhood Program? Ito po, hinahanda na po ang mga bata for formal schooling. So, i-cover niya po ang pre-math skills, pre-reading skills, pre-writing skills. Minsan po nga, nabanggit ko sa inyo na parang gusto na ng magulang ipasok na agad sa school. Pero sinasabi po ng mga doktor namin, kailangan po, konti na lang po. Ayusin po muna ang behavior. Kailangan po, maayos po muna ang behavior ng bata bago malagay sa natural setting na mas maraming bata, mas maraming nakikita sa loob ng classroom. Kaya ito pong early childhood program, ipe-prepare po talaga sila sa school. So ano pong kino-cover niya? Yung behavior muna po, kasi gusto natin ang mga bata ay magkaroon ng self-regulated, ano nga yun? Self-regulated, independent learning. Hindi niya kailangan ng shadow teacher. Pag pumunta siya sa school, kailangan makakilo siya ng hindi tinutulungan. Kaya kailangan pa ng push. So, language and communication, marami na siyang nasasabi pero hindi pa siya nag-initiate. Self-help skills, hindi pa siya toilet trained. Kailangan pang ma-toilet train ang kanyang voiding. Daily living skills, medyo picky eater pa siya. Cognitive skills, nakakapag ano na siya. Ang tawag dito, memorize na niya ang alphabet, memorize na niya ang pagkasunod-sunod ng alphabet. O, halimbawa, may phonemic awareness na, pero kulang pa rin. And tinuturoan po rin namin ng functional reading, writing, and counting. So, katulad po sa writing, hindi naman po isulat agad ang pangalan. Marami pang prerequisite skills bago makapagsulat ang bata. Meron po kaming program dito, ang tawag po ay Handwriting Without Tears. So bago po namin turuan ng alphabet, kailangan ma-master muna po ng bata ang pag-copy ng mga different forms like square, diamond, triangle, yan. Yan po. Okay. So, ano po pala, need po pala talaga ng, actually, bago din po ito sa akin, pre-math, pre-reading, pre-writing, parang hindi ko ito nakikita sa traditional schools, parang sa other traditional schools, binibigyan lang tayo ng lapis and then na-expect tayo magsulat, pero meron palang process pa na kailangang pagdaanan ng bata, lalo na po yung mga nahihirapan sa school na humawak ng lapis, yung simple exercises na writing. So, meron din po palang parang intervention para sa ano na to, sa mga skills na ito. Yes. So, ayun nga po, school readiness is more than worksheets. I think ito po yung takeaway din natin. Kailangan muna matutong mag-follow ng simple instructions, makapag-co-regulate, mag-participate sa mga routines, masabi ang needs, ang gusto, at syempre maging independent kasi ito talaga yung independence, ito po talaga yung skill no na dadalhin nila throughout yung journey nila. So readiness is not
maganda po itong readiness is not perfection, it is a growing capacity to participate and learn. So, Ma'am Mean, I heard po meron tayong other parang bonuses sa ating mga parents pag sila ay nag-enroll din sa ating EIP and ECP programs. Yes. So, ito kay isang bonus na na-mention ko na po kanina na ipa-prioritize kayo sa pila. Kayo muna ang uunahin. Within 5 to 6 months, makakakuha na po kayo ng slot sa developmental pediatrician. Yan po ay kung kayo ay mag-enroll sa EIP and ECP programs namin. At protocol din po yun sa aming DevPedias na ma-diagnose po ang kids while they are enrolled in the programs po natin. Maganda nga po, maganda po kasi dito sa SIDA-IC, parang maganda po ang collaboration ng mga team members kasi makakausap agad ng interventionist ang doktor. Tapos maganda po yung system kasi kapag after 5 months of intervention, babalik uli po sa doktor at imo-monitor ng doktor kung ano ang naging progress po ng inyong mga anak. So, alam po natin kung anong naging improvement niya at anong kailangan po pong trabahuhin ng mga interventionists. So, yun po ang kagandahan. Nandito po sa CDAC ang professional na kailangan ng mga anak nyo, tapos may collaboration and ano ba, ang tawag doon? Team effort sa bawat disciplines. Yan. At ito po ang talagang pinagmamalaki naming program. Isa ito sa flagship program po ng CDIC. Ito po yung Kandili Parent Training Program. Kandili meaning nurturing. We nurture the parent. So, ito po ay libre. Pag naka-enroll po ang anak nyo sa EIP and ECP, libre po ito. 2 times a month po ito. So, swinak na po namin ang schedule para hindi na kayo babalik. Habang kayo naghihintay, attend po kayo ng parent training program. Dati po, parent support group ito, naging parent training program. Kasi naniniwala po kami, partner po kayo, partner namin kayo sa paglago o pag-progress ng inyong mga anak. Pag tinuruan namin kayo ng tamang mga strategies na gagawin nyo sa bahay, mas madali pong mag-improve ang bata. Maganda po ang outcome. Dahil po, kayo po ang kasama palagi ng inyong anak. Kaya, tuturuan. Mamaya, can you Yes? give us naman po a sneak peek siguro ng mga ginagawa natin sa Ah, Kaya lang alam din ng ating mga parents ngayon sa ayan. webinar. Oh, Pwede po free kayong coffee bigay din sa and snacks daw. speaker. So, so yan, di ba nakikita nyo, ang sasaya na magulang? Kasi nagbaband po sila through coffee and snacks. So, ano po, anong una naming tinuturo? Yun, nakikita nyo yung tinuturoan po namin silang ng breathing exercises. Kasi marami po sa parents ay anxious, nai-stress. So, address po muna natin yung pababain natin ang stress level ninyo. Kasi pag kalmado po ang magulang, kalmado rin po ang bata. Di ba po? So, gagawin po natin kayo ang co-regulator ng inyong mga anak na hindi mararamdaman ng anak nyo na kayo ay stress. Kasi, pag kalmado po ang inyong mga anak, that's when learning begins. Learning happens when the child is calm. Okay? So, makikita nyo sa kanan, tinuturuan po namin ang mga magulang gumawa ng toys out of materials na meron na kayo sa bahay. Hindi kailangan po bumili. Tapos, di ba, Lila, meron tayong conversation over kape and pandesal. Happy hand session po. Happy session kasi naniniwala po kami na ang parent hindi dapat solo. Hindi dapat, no man is an island.
marami kayong matututunan sa kapwa parent nyo. Marami po kayong, ay, ginagawa niya yun. Matry ko nga. Tapos sasabihin nyo, ay, ba't hindi nag-work to? Pwede po bang malaman kung anong ginagawa nyo? So, dun sa mga interaction na yon between the parents, ang dami nyo na pong matututunan na hindi nyo makukuha kahit sa ang libro. Through And lived experience. Yan. opo. And more than the learnings, meron pong good support system. So itong mga pictures po namin din, lahat po kami ay naging very good friends with our EIP and ECP parents. Na hanggang nakagraduate na po actually yung mga anak ng ibang parents dito. At even after, beyond CDIC po ay meron kaming na maintain na friendship. So, yan pong isang bonus din ng amin, ng CBIC. So, Ma'am Mean, okay, we're nearing the end of our webinar na. I-recap lang, you taught us to observe, no, and take notes at home. So that's one thing that we can do to be more observant at home. And then you taught us na yung mga options natin, so to seek professional help or guidance, especially when ang capacity natin ng parents ay need na ng support. Ano naman po ang, so once parents are in the journey na, so let's say parents are already with us sa ating EIP and ECP, I'm sure the journey doesn't stop dito. What is something that we need to understand while going through itong journey ng ng developmental support? Magandang tanong yan. Ulit, Lila. So, di ba bilang magulang, gusto natin agad makakita ng laging malaking pagbabago sa ating mga anak. Pero ang totoo, ang pinakamagandang, ang tawag dito, pinakamagandang milestones para ma-achieve ng bata ay nagsisimula sa maliliit na bagay, maliliit na steps. Hindi po tayo nakakakita agad ng, ay, after 1 month, achieve na po agad ang goals. Hindi po ganon. Maganda po, magsisimula tayo sa bawat hakbang. At maganda po kasi yung bawat hakbang nyo ay ginagabayan kayo ng mga professional dito sa CDIC. So, um, it takes small steps muna po bago natin ma-achieve ang malaking hakbang na pupuntahan natin o malaking pagbabago na lahat naman natin nais nating ma-achieve yon at mapuntahan. So yun. At ang progress ay hindi laging straight line. Makikita nyo parang scallop, di ba? So may journey ang bawat bata. So ang bawat bata, hindi natin pwedeng ikumpara sa kapwa bata kasi magkakaiba sila. Hindi sila magkakapareho. Merong iba yung journey ng family na to, iba yung journey ng ibang family. So minsan, nagkakaroon ng setbacks dahil, for example, sa experience namin, nagkasakit yung bata, matagal siya nag-absent. So pagpasok niya ulit, simula na ulit sa simula. Hindi naman natin makokontrol na variable yun, di ba po? So, pwede rin kailangang bisitahin si daddy abroad. Gusto naman ng mami, makita niya yung ng dati ng bata sa ibang bansa. So, pagbalik, medyo nag-regress, pero ano ulit tayo? Begin and begin again. Rebuild ulit, di ba? So, ganun lang po yon. So, yung progress, hindi laging upward trend. Yan. Yan. So, ito yung example po. Ang pwede kong example dito. Yung cup drinking. Halimbawa, di ba, ayaw ng bata uminom sa cup. Yung pala, sa aming pagsusuri, hindi pala behavior ang problem. Ang problem po pala ay skill. Hindi siya marunong magtumikom ng bibig niya para uminom.
hindi rin siya marunong humawak ng cup. So, step by step po. Halimbawa, una, one sip muna, hahawakan yung cup, tapos iinom. Sa susunod, dadagdagan na yung tubig para uminom. Marunong na siya humawak. Konti pa ring sip. Sa susunod naman po, kaya na niyang uminom. Yung kalahating baso, kaya na niyang hawakan yung baso. Kaya kailangan niya kaya na niyang uminom ng kalahating cup. So, ganun po yun. So, yung skill na yun, pwedeng i-practice sa ibang lugar, katulad ng tahanan nyo. Pa-practice rin po sa bahay. Kasi kung ano po ang ginagawa sa clinic, kailangan din po i-practice sa ibang bahay para hindi matutunan ng bata, ay iinom lang ako doon sa CDIC, pero sa bahay hindi. So, yan po ang kailangan matutunan. Practice the learned skill in different settings. Ayan. So ano naman po Ma'am Mean, siguro no, pwede niyo po ba kami bigyan pa ng other examples of what small wins would look like? Or Oh. at least what small wins tayong mga interventionists observe in our or try our best to take note of. Ayan. Kaya nga magandang may assessment lila para makuha natin ang baseline ng bata. Meron tayong record. Halimbawa, na-identify natin ang target behavior pala kailangan ng bata. Anything that is problem na kailangan i-reduce, dun muna po tayo magsisimula. So halimbawa, 1 oras siya umiiyak tuwing session. Tapos nare-reduce na yun unti-unti ang pag-iiyak niya. Naging 30, na 15 hanggang hindi na umiiyak. Di ba? Halimbawa, nakikipaglaro ako sa bata, nakikitang, ay, natingin na siya sa akin, dati talaga deadma. Ngayon, natitig na. Yan. Nire-report din ng magulang. Ay, naku, nakakatuwa po ang anak ko. Talagang tumitingin siya, ngumingiti na, tapos marunong na pong mag-take turns. Ayan, dun sa pagkain naman po, dati, same, same ng same, na cookies lang kinakain niya. Nakalimutan ko yung pangalan ng cookies na yun eh. Ice Crush Bop, parang ganun. Yun lang kinakain niya. Pero, dahil in-apply ko yung desensitization sa gusto ng mother na matutunan din kumain ng soft foods like mamon. Una muna, pinakita ko lang muna yon, tapos pinahawakan, tinatch yung labi. Hanggang ngayon naman, ubos na niya ang isang mamon. Ubos na niya kainin ng isang mamon. Yan. So, ask differently. Dati, crying lang alam niyang gawin para mag-request, di ba? Ngayon, dahil yan ang ina-address lagi ng interventionist, una, nag-point. Sa sunod, approximation of words. Halimbawa, gusto niya ng bubble. Dati, ba lang. Ngayon, bubble na. So, naging bubble na. Tapos, naging, I want bubble na. So, yan. Needed less help. Sa umpisa, naka-diaper yung bata. Gusto natin i-toilet train. So, mahabang proseso po ang toileting. So, sa una, ayaw umupo sa toilet seat, papaupin muna. Ayaw niya upo dahil nalalamigan at natatakot baka mahulog. So, proseso din po yon hanggang natuto na siyang umupo ng matagal, nakapag-void na, at report na rin po ng magulang, ay, teacher, masaya po kami na nakaka-void na po sa bahay, hindi na po sa isang sulok na sa diaper lang. Ayun po ay sa school ay ganun din po. Ano na rin, nag-aas na rin po gumamit ng toilet. Ayan. Ayun po, ang mga small wins, but pag pinagsama-sama natin at the end of the day, malaki na rin po yun. Actually, nakaka-relate din po ako sa mga ano na to bilang isang interventionist. Oo. I'm always on the lookout din no, for kahit one small thing na ang aking
na-achieve ng aking mga kids sa araw na yun. Doesn't need to be big then, pero it makes all the difference, especially when uh, you see the little progress and then you build on that. So, kunwari po siguro, ma'am, no, if I may share din po sa experience ko, meron akong kid na ayaw talagang tumingin. Ayaw talagang tumingin. Parang wala ako doon at yung mga toys, lahat ng gamit ay kinakablot lang niya, kinukuha lang niya. Na parang yung galaw niya very parang wala ring direction, wala ring interaction. And then unti-unti nag-start yun na ah, nag-start lang siya ng glance. Isang glance lang sa akin nung na mention ko ang kanyang pangalan, no? So yung pangalan niya, tapos lumingon lang siya ng very, very fast. Sabi ko, pwede pala, kaya pala, parang nare-recognize na niya ang kanyang pangalan, no? Hanggat sa, ito yung binild namin ang kanyang name recall. At ngayon, marami na kaming games actually na nalalaro together. So from yung simple, ano na yun, achievement na yun na paglingon lang, ang dami naming na-build, specifically yung connection naming bilang interventionist at uh, bata or ano, client. So very nice po ito to keep in mind, especially sa mga parents who are already in the journey, in their developmental support journey. You've done these right steps. The next is to celebrate also the small wins. Kasi ito po this will keep you going also sa journey na ito. So ayun po, that actually concludes our webinar today. So we are also opening the floor to questions for parents. Yan. So see the little progress and build on top of them. Yan. So sa aming mga parents, kamusta po kayo dyan? Can I have a reaction there to know that you're still there, you're still here with us? Ayan, heart. Puro heart. We're a heart. So we are opening the floor now po to some questions. If meron po. Yeah, sana po meron kayong mga mga other mga quick tips na nakuha. Ayan, sige po. Parang may nag-message po. Balikan, direct message po sa akin. Pwede po balikan natin yung sa yung sa POS na framework naman po. Pero let's try naman po sa school activity. So, ang kaninang examples natin ay sa mealtime, sa transitions. Ngayon naman po, sa mga older kids, paano po sa mga school activities? Paano natin i-apply yung yung POS? Ako ba ang answer? Yes po. Okay. Sige, balik natin yung post na slide. Sige po. Nasaan ba yun? Ayan. Ayan. O yan, scenario po natin, ano ba ang scenario sa school? Halimbawa, pause your judgment. Tingnan natin ano ang behavior. Bakit po tayo ng tayo ang bata sa classroom? Hindi hindi siya nasunod sa sinasabi ng teacher. Kasi pwede pong hindi na naiintindihan ang lesson. Kaya tayo na siya ng tayo. Gusto niya mag-escape. Pwede yung hindi ko na po ina-undermine yung kakayahan ng teacher, pero may nangyayari pong sa sitwasyon na to na ang bata ay na-place sa malaking classroom size. Okay, na nakasama siya. So, yung teacher
general ed teacher siya. Wala siyang training sa SNED or sa SPED. So, in-accept siya ng school na walang assessment. Basta alam lang ng bata, alam niya yung alphabet, alam niya yung, kaya niyang recognize ng mga alphabet numbers. So, pero, usually grade 2 po yung nangyayari o grade 1, marami ng dagdag na basahin o sulatin. Tumatayo ng bata, ayaw niya na pumasok. Paano kino-communicate ng batang ayaw na pumasok? Dahil po, mahirap na yung lesson sa kanya, kaya gusto niya nang tumayo at umalis. Sasabihin niya sa nanay niya, Nay, ayaw ko na pumasok. Ayaw school, ayaw school. So, yun, try to describe the behavior, gather your observations kung ano po ang na-observe ng teacher sa classroom, i-gather niyo po yun, kung ano rin po yung pinapakitang behavior sa bahay na nagkakagalit na kayong mag-ina dahil tuwing mag-homework, ayaw niyang mag-participate. So may underlying problem po doon. Baka hindi na po akma yung placement niya sa classroom, masyadong marami na. Baka kailangan iba na yung placement niya. So anong option? Kailangan po ng gabay ng isang professional. Yan po. Meron naman, okay, thank you po, Ma'am Mean. Meron naman po tayong isang question dito about EIP. So, ibalik ko lang ang ating PowerPoint, no? So, sa Early Intervention Program, ito po ang question natin. I know daw po that progress is not linear po, but based sa stories and experiences, how long po ang EIP or ECP before sila mapunta sa formal schooling po? So, how How long? long po Okay. nagsistay ang isang bata sa early intervention and early childhood program natin bago po masabi na ready na sila for formal schooling. So, una po siguro, ano po ba yung mga tinitingnan nating, let's say, indicating, parang indicators na Yeah. ready na yung isang bata? Sige po. So, maganda po ang tanong nyo. Very valid. So, di ba meron po tayong procedure na kailangang i-assess ang bata, kinukuha ang baseline kung ano ang kanyang mga behaviors or current functioning, yun ang tawag, current functioning. So, after 5 months of intervention, re-evaluate po ulit kung ano ang nangyari dun sa intervention na provide sa programa. O yan. And within that 5 months, nakita na po yan ng doktor. So, at the end, before the end of the semester, i-re-evaluate po siya ng teacher niya. Magkakaroon po ng parent-teacher conference. I-describe po ng teacher compared sa baseline, ano po ang naging improvement ng inyong anak. Base po sa 5 developmental areas na to. Meron po kaming mga evaluation tools para ma-assess at ma-reassess ang inyong mga anak. At yung nabanggit ko nga po kanina, lahat ng interventionist ay interventions ay evidence-based, napatunayan through research na effective po ito. So, required din po na makita ng doktor, siguro, after, halimbawa, nakita siya within 5 months for initial diagnosis. Papabalikin po rin ng doktor after 6 months for re-evaluation. At titingnan niya kung ano naging improvement. Di ba, iba-iba po ang kakayahan ng bata. No, two children are alike. So, meron po kaming bata na after 5 months, ready na siya sa regular school. Merong 1 year, ready na rin siya sa regular school. I-refer na sa regular school. Pero may mga batang 2 years,
at nag-ECP pa, nag-stay pa sila dito, hindi pa kaya mag-school. Kaya dito muna po sila. So, maganda po kasi yung frequent progress monitoring ng bata ay napaka effective na approach para makita ano ang tamang placement po ng bata. So, every 5 months, chinecheck, minomonitor po namin ang progress para makommunicate sa inyong mga magulang ano na ang naging progress niya. Tapos, through team discussion, kasama po ang magulang, magdi-decide ang team kung ano na ang next step. Yun po. Yun po. So, again, it depends din po sa skill level, no, and how fast siguro yung progress din ng kids. So, iba-iba po. Varied po ang length of stay ng kids sa early intervention program and early childhood program namin. Um, So, Yun. Pero, individualized po kasi ang approach. Mm-mm. so some kids may need more support for longer, and other kids may need shorter support. Pero all the same, we are working towards a common goal, which is building yung independence po ng ating mga kids. So maraming salamat po dun sa question na yon. Actually, common question din po yan sa mga um, parents. So we just want to emphasize din po, yes, na um, individualized really means child-led. No? So, ang bata po ang kukumpas. They will let you know when they are ready. And you will see when they are ready for, yun nga po, for formal schooling. Um, okay, sige po. Another question here po. So, do you also guide the parents po in choosing which school they will enroll at? May mga tie-ups rin po ba kayo with other schools? Actually, eto ma'am, this is where our Kandili Parent Training Program also comes in handy. Because once the kids of our Kandili parents graduate, syempre graduate na rin yung magulang. And then, sa mga kapihan sessions namin, we also talk about yung mga options din. So we share with other parents. Parang okay sa school na to, given yung skill ng anak natin. Kunwari, this school kasi has a smaller class size, so this would be more parang appropriate to transition muna. So after ECP or EIP and ECP, parang okay itong school. So yes, we talk about it also with our parents. We also give some recommendations. Not formal tie-ups though, but of course, we want the best for our kids. So we also, as much as possible, try to guide them pag magko-consult sila. Pwede ba sa school na to? Okay, we give them objective. Again, pause. Objective things to consider. The class size good? Paano ba ang approach nila? And so this also helps parents understand po mamayaan Yes. parang to be more intentional with which schools or institutions to pick after intervention. Actually, Lila, ang role talaga ng doktor, sila yung magre-recommend. Sila yung Yes. dapat mag-recommend ng school. Yes. Tapos, it's up to the parent to decide kasi kailangan Mhm. kayo po makita niyo po talaga yung school. Tapos, physically, puntahan Environment. niyo. Kasi marami pong di ba, variables na dapat consider katulad ng logistics. Ano yung malapit sa inyo? Yan. Ano yung Yes. malapit And sa we'd therapy also, center. yes, opo. So we'd also like to add, no, there's may mga times din na slowly, again, we said na ladder siya, hindi siya leap. So,
since ladder siya, step by step, ah slowly din ang transition natin going to yung formal schooling. So sometimes after EIP, ECT, some kids may need a few sessions pa of support to transition them just so hindi biglaan ang kanilang pag-move sa other place. So maganda ito to add, yung consistency and early intervention din po talaga is the key. Actually, this is a big factor that affects how long a child will stay sa program. So the earlier kids get intervention, the earlier developmental delays are detected, the earlier we act, the shorter, possibly, no? The shorter the time, the better the progress. Ayan. So I have siguro ito one more question na lang Ma'am Mean since ano na rin. Um, so I have a parent here. So paano po i-address kung in denial ang parents sa need for intervention? So paano kung matanda na ang bata uh, at nahihirapan sa reading comprehension? May recommend po ba tayong program? So, dalawa po yun actually. First yung sa parents, so in Oo. denial po. And then, dun sa reading comprehension kasi medyo may age na, may edad na rin or older na rin yung bata. So, address po muna natin yung parent denial. So, di ba yung denial, kasi may stages na po talaga yun eh. Kay Kubler-Ross, na ang first po talaga ay denial. So, kami mga professionals po, nire-respect namin kung ano ang stage ng magulang in terms of grief kasi journey niyo po yun eh. So pero hindi po kasi nakakatulong yung matagal ang parent na nasa denial stage. Kasi consider po natin ano po ang future ng bata kung nasa denial stage ang magulang. So I think the right professional po to address that is the DevPedia. Kasi talagang part po ng consultation ay yung pagka-counsel sa parents. May pinag-aralan po nila kung paano tulungan ang magulang na mag-progress from denial to the next stage. So, di ba? Anger muna, then bargaining, and finally acceptance. Pero Yes. through education, makakatulong po kasi yon sa magulang na pag siya ay may active information seeking skill o Yes. makakatulong po sa magulang yon. Kasi lagi nating tatandaan yung ang kailangan ng tulong ay yung bata, di ba po? Iisipin natin ano ang magiging future niya, o di ba? So, ang next step talaga ay yung dito magagamit ang ating pause, yung last part, refer to a professional. Meron po kaming reading interventionist na kinikater po ang mga batang hirap pagbabasa. So, nag-i-start po ulit sa assessment, kunin ang baseline, and then intervention, progress monitoring, and then re-evaluation. So, yun po. Yes. I'd like to add din po dito sa question na to kasi this is very common and it's really nothing po to normal po itong feelings of denial. But recently lang, actually last week po, we had a collaboration with a school in the US, and one of our speakers mentioned that we should think about the effects of delaying or denial on the kids. And again, as we said, early detection and early intervention is the key. So it's the key to better progress po. And then for your second question, um,
etong medyo matanda na ang bata, anong gagawin sa reading comprehension, medyo behind siya. So, ibig sabihin po, balikan natin yung sa ECT natin, ano. Kaya po, hindi inuuna ang bubong, sabi nga ni Ma'am Mean, sa sa pag-build ng isang bahay. Ibig sabihin, kung medyo hirap pa sa reading comprehension, meron pang kailangan na mas foundational skill na ma-master ang bata para mas ma-improve ang kanyang reading comprehension. So gradual po yan, gradual process of intervention, assessment and intervention. I think it would be nice to leave po our parents with this. You do not need to every answer today. But these questions, itong clear questions is actually a good start na sa journey ninyo. And being here dito sa webinar na ito is actually a very good first step to hopefully po na-clear namin ng kaunti ang path for you. At hopefully also we get to see our parents, we get to see you guys dito sa aming center so that we could share more of our experiences and learnings with all of you. Ayan. So, maraming salamat po for attending this webinar, Bawat Hakbang. So, mula sa unang tanong hanggang sa mas malinaw na susunod na hakbang, kasama niyo ang CDIC sa bawat hakbang. This is really what we wanted. So, maraming salamat po sa ating mga parents. Maraming Maraming salamat, salamat. Ma'am Mean, for sharing your knowledge. Yes, and maraming giving us salamat po. Yes po. For the parents, we have given you copies of the worksheets POS that you can try to implement in your own homes. And also, of course, please feel free to visit our ito po, ito po yung bonus worksheets nyo. Please feel free to get in touch with CDIC. You may also visit and ask for other services. Ayun po. So we hope it was a fruitful webinar for you. We hope you picked up a few things and we hope to see you din po sa aming center. Okay Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Means. Thank you Thank po you mga din. parents. Alam namin marami Yes, kayong Mark. gagawin. Marami silang errands, pero pinili nilang makinig sa webinar natin. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat din po. Thank you po. Nakakatuwa ang mga heart. You may screenshot this for more information.